Umalis ka na rito. Hindi ko palalakihin ang batang hindi ko anak. Iyon ang unang sigaw na narinig ni Elena nang bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Walang sabi-sabing inihagis ni Marco ang dalawang maletang palabas. Bumagsak ang mga ito sa basang kalsada. Kasabay ng malakas na kulog, napapikit si Elena sa gulat. Napahawak siya sa kanang tiyan. Mahigit 8 buwan na ang kanyang dinadala. Halos ilang araw na lang ang hinihintay bago siya manganak. Hindi niya akalaing sa gabing iyon, sa halip na ihanda ang karib ng kanilang sanggol, siya mismo ang palalayasin ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin habang buhay. Marco, ano ba ang nangyayari? Nanginginig niyang tanong, hindi sumagot si Marco. Sa halip may inilabas itong sobre. Mula roon, ibinagsak niya sa sahig ang ilang litrato. Isa-isang kumalat ang mga ito. Pinulot ni Elena ang isa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Larawan niya yon. May katabi siyang lalaki. Magkahawak pa sila ng kamay. Hindi totoo to. Tama na, sigaw ni Marco. Huwag mo na akong gawing tanga. Patuloy ang pagpatak ng ulan. Unti-unting nababasa ang laylayan ng damit ni Elena. Marco, edited ang mga litratong yan. Hindi ko kilala ang lalaking nasa picture. Talaga ba? Biglang may isa pang boses na sumingit. Lumabas mula sa loob ng bahay ang kanyang biyenan. Nakataas ang noo habang nakatingin kay Elena. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Napalunok si Elena. Mama, wala pa akong ginawang masama. Tumigil ka. Galit na sabi ng matanda. Simula pa lang ay sinabi ko na sa anak ko na hindi ka karapat-dapat sa kanya. Napatingin si Marco sa kanyang ina. Tahimik lamang ito. Parang hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Marco, hindi ba't sinabi ko sa'yo, hindi ganyang babae ang nararapat sa pamilya natin. Humigpit ang kamao ni Marco. Sinubukan kitang pagkatiwalaan, Elena, at ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa. Umiiyak niyang sagot. Hindi sapat ang salita. Napaupo si Elena sa hagdan. Ramdam niyang unti-unting sumasakit ng kanyang puson. Ngunit mas masakit ang bawat salitang naririnig niya. Marco, mahina niyang inabot ang kamay ng asawa. Hindi ito lumapit. Sa halip, umatras pa ito. Parang diring-diri sa kanya. Parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Tahimik ang paligid. Tanging ulan at hikbi ni Elena ang maririnig. Pagkalipas ng ilang segundo, muling nagsalita ang biyenan. Ano ba bang hinihintay mo, Marco? Palayasin mo na siya. Napapikit si Marco. Pagdilat niya, parang tuluyan nang nawala ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Isa-isa niyang kinuha ang natitirang gamit ni Elena. Inihagis niya ang mga iyon palabas ng gate, kasama ang mga damit ng sanggol, kasama ang maliit na kumot, kasama ang mga laruan na ilang buwan pa lang nilang binibili. Napatakbo si Elena. Pinulot niya ang maliit na pares ng medyas ng kanyang magiging anak. Dinikit niya iyon sa kanyang dibdib. Hindi na niya napigilang humagulgol. Marco, kahit para na lang sa bata. Napabuntong hininga ang lalaki. Mas lalo kong naaawa sa batang yan dahil lalaki siyang walang ama. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Hindi, ikaw ang ama niya. Mahina niyang sabi, ngunit hindi na yon pinakinggan ni Marco. Tinuro niya ang gate. Lumayas ka. Dahan-dahang yumuko si Elena upang pulutin ang kanyang mga maleta. Ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Napasigaw siya. Napaatras ang biyenan. Napatigil si Marco. Huminga ng malalim si Elena. Sunod-sunod ang kanyang paghinga. At ilang segundo pa, may tumulong tubig sa pagitan ng kanyang mga paa. Pumutok ang kanyang panubigan. Napaupo siya sa basang kalsada. Namumutla ang kanyang mukha. Marco, halos pabulong niyang tawag. Manganganak na ako. Saglit na natigilan si Marco. Ngunit muli siyang tumingin sa mga litrato sa kanyang kamay. Humigpit ang kanyang panga. Dahan-dahan niyang isinara ang gate at tuluyang iniwan si Elena sa gitna ng malakas na ulan. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elena, ano ang gagawin mo?
At kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng drama at aral, huwag kalimutang mag-subscribe sa Star Stories PH. Mahigpit na napahawak si Elena sa kanyang tiyan habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Basang-basa na ang kanyang damit. Halos hindi na siya makatayo sa tindi ng sakit. Pilit niyang hinila ang 2 maleta na inihagis ni Marco sa labas ng kanilang bahay. Ngunit ilang hakbang pa lamang, napaluhod na siya sa gitna ng kalsada. Napapikit siya habang sunod-sunod ang pag-iri. Pinilit niyang huminga ng malalim. Anak, kapit lang. Mahina niyang bulong habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Maya-maya may paparating na sasakyan. Agad niyang itinaas ang nanginginig na kamay. Tulungan niyo po ako. Ngunit dumaan lamang iyon. Sinundan pa ng 2, 3, hanggang 5 sasakyan ang dumaan. Ngunit wala kahit isang huminto. May isang lalaki pa ang sumilip sa bintana ng kanyang sasakyan. Baka modus lang yan, sabi nito bago tuluyang umalis. Mas lalo pang napaiyak si Elena. Hindi niya akalaing darating ang araw na magiging mag-isa siya sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Samantala, sa loob ng bahay, hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit siyang lumalapit sa bintana. Sa bawat silip niya, nakikita niyang nakaluhod pa rin si Elena sa ilalim ng ulan. Mahigpit na napapikit si Marco. Parang may bumubulong sa kanyang konsensya. Marco, tinawag siya ng kanyang ina. Huwag mo nang tingnan ang babaeng iyan. Hindi sumagot si Marco. Patuloy lang siyang nakatanaw. Bigla niyang hinawakan ang doorknob. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ina. Saan ka pupunta? Manganganak na siya, ma. Mahinang sagot ni Marco. At ano ngayon? Kapag lumabas ka, ibig sabihin naniniwala kang anak mo ang dinadala niya. Natigilan si Marco. Hindi siya makapagsalita. Unti-unti niyang binitiwan ang doorknob. Sa labas, unti-unti nang lumalabo ang paningin ni Elena. Nanginginig na ang kanyang buong katawan. Napasandal siya sa isang poste. Muling dumaan ang isang tricycle. Huminto ito. Lumapit ang driver. Ate, ayos ka lang ba? Bago pa makasagot si Elena, may pasahero itong nagsalita. Huwag na tayong makialam. Kapag may nangyari diyan, tayo pa ang mananagot. Napakamot sa ulo ang driver. Nag-alangan siya. Maya-maya, kumandar muli ang tricycle. Tuluyan na namang naiwan si Elena. Makalipas ang ilang minuto, isang itim na SUV ang papalapit. Sa loob nito ay may mag-asawang Roberto at Rosa. Pauwi sila matapos dumalo sa isang charity event. Napansin ni Rosa ang isang babaeng nakaluhod sa gitna ng ulan. Roberto, huminto ka. Napatingin si Roberto. Bakit? May buntis sa gitna ng kalsada. Agad niyang inapakan ang preno. Pagkababa ni Rosa, mabilis siyang lumapit kay Elena. Anak, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Halos wala na siyang lakas. Pakiusap po, mahina niyang sabi. Iligtas niyo po ang anak ko. Napatingin si Rosa sa kanyang asawa. Hindi na sila nagdalawang isip. Roberto, buhatin natin siya. Maingat nilang isinakay si Elena sa SUV. Habang umaandar ang sasakyan, patuloy ang pag-iyak ni Elena. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil naiwan niya ang tahanang minsan niyang pinangarap na doon lalaki ang kanyang anak. Samantala, mula sa bintana ng kanilang bahay, nakita ni Marco ang isang SUV na papalayo. Hindi niya alam kung sino ang sakay nito. Hindi rin niya alam na iyon ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Mabilis na huminto ang itim na SUV sa harap ng isang pribadong hospital. Bago pa tuluyang huminto ang sasakyan, bumukas na ang pinto. Lumabas si Mang Roberto habang pasigaw na humihingi ng tulong. Doktor, nurse, may buntis na manganganak. Wala na siyang malay. Agad na nagsilabasan ang mga nurse.
Mabilis nilang inilabas si Elena mula sa sasakyan at inihiga sa stretcher. Habang itinutulak siya papasok sa emergency room, mahina niyang naiabot ang kanyang kamay kay Aling Rosa. "Pakiusap po ang anak ko." Mahigpit na hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala anak, gagawin namin ang lahat para mailigtas kayong dalawa." Unti-unting pumikit si Elena. Tuluyan siyang nawala ng malay. Pagpasok sa emergency room, mabilis na sinuri ng doktor ang kaniyang kalagayan. Mababa ang blood pressure niya. Ihanda ang operating room. "Doc, mahina na rin ang tibok ng sanggol." Nagkagulo ang buong silid. Sunod-sunod ang utos ng doktor. Samantala, tahimik na nakaupo sina Mang Roberto at Aling Rosa sa labas ng operating room. Pareho silang balisa. Paulit-ulit na nagdarasal si Aling Rosa. Napansin iyon ng kanyang asawa. "Rosa, bakit parang napakalapit sa puso mo ng babaeng iyon?" Napaluha si Aling Rosa. Matagal muna siyang nanahimik bago sumagot. "Naalala ko ang anak natin." Yumuko si Mang Roberto. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanilang nag-iisang anak dahil sa isang malubhang sakit. Mula noon, hindi na sila biniyayaan ng panibagong anak. Kung nabubuhay siya ngayon, mahina niyang sabi, halos kaedad na rin siguro niya si Elena. Tahimik na lamang na hinawakan ni Mang Roberto ang kamay ng kanyang asawa. Samantala, sa bahay ni Marco, hindi pa rin siya mapakali. Paulit-ulit siyang tumitingin sa orasan. Hindi na siya makatulog. Bigla niyang naalala ang huling sinabi ni Elena. "Marco, manganganak na ako." Napapikit siya. Unti-unti siyang kinain ng konsensya. Maya-maya, lumabas siya ng bahay. Napansin iyon ng kanyang ina. "Saan ka pupunta?" Hindi agad sumagot si Marco. "Hahanapin ko siya." Nanlaki ang mata ng matanda. "Ano? Baka may nangyari na sa kanya." Humarang ang kanyang ina sa pintuan. "Kapag hinanap mo ang babaeng iyon, huwag ka nang bumalik sa bahay na ito." Natigilan si Marco. Napatingin siya sa kanyang ina. Muli niyang naalala ang mga litrato. Muli niyang naalala ang mga sinabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang umatras. Hindi na siya umalis, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Makalipas ang 2 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Agad na tumayo sina Mang Roberto at Aling Rosa. Lumabas ang doktor. "Dok, kamusta na po sila?" Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. Ngumiti ng bahagya ang doktor. Ligtas na ang sanggol. Napaluha si Aling Rosa sa tuwa. Ngunit agad ding nawala ang kanyang ngiti nang muling nagsalita ang doktor. Pero nagkatinginan ang mag-asawa. "Malaki ang nawalang dugo sa ina. Kailangan pa rin namin siyang bantayang mabuti sa loob ng 24 na oras." Muling bumigat ang kanilang dibdib. Makalipas ang ilang oras, mahinang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Lumalabo pa ang kanyang paningin. Napansin agad iyon ni Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Salamat sa Diyos, gising ka na." Mahina siyang napatingin sa matanda. Biglang may naalala. "Ang anak ko." Halos pabulong niyang tanong. Napangiti si Aling Rosa. May inilapit siyang maliit na sanggol na mahimbing ang tulog. Ligtas siya. Hindi napigilan ni Elena ang pagluha. Sa unang pagkakataon, matapos ang gabing puno ng sakit, napangiti rin siya. Marahan niyang hinalikan ang noo ng kanyang anak. "Hindi kita iiwan." Mahina niyang bulong. "Ano man ang mangyari, ipaglalaban kita." Sa labas ng silid, tahimik na nakatingin sina Mang Roberto at Aling Rosa. Para bang may nabuo ng kakaibang ugnayan sa pagitan nila at ng mag-inang kanilang iniligtas. 3 araw na ang lumipas mula nang maisugod si Elena sa ospital. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas.
Tahimik siyang nakaupo sa kama habang karga ang kanyang bagong silang na sanggol. Mahina niyang hinahaplos ang maliit nitong kamay. Hindi niya namalayang nakangiti na pala siya. Maya-maya'y pumasok sa silid si Aling Rosa. May dala itong mainit na sabaw. Kumain ka muna anak. Kailangan mong lumakas para sa baby mo. Napangiti si Elena. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo. Marahan siyang pinutol ni Aling Rosa. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, ligtas kayong mag-ina. Napayuko si Elena. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napansin iyon ni Aling Rosa. May masakit ba? Tatawagin ko ba ang doktor? Umiling si Elena. Hindi po. Saglit siyang tumahimik. Hindi ko lang alam kung saan kami uuwi. Tahimik na napabuntong hininga si Aling Rosa. Hindi agad siya nakasagot. Ilang sandali pa, pumasok naman si Mang Roberto. Magandang umaga. Ngumiti siya habang inilalapag ang isang supot ng mga gamit ng sanggol. May maliliit na damit, mga lampin, gatas at ilang bote. Nagulat si Elena. Kayo po ba ang bumili ng mga yan? Tumango si Mang Roberto. Wala kasi kayong dala ng anak mo. Napaluha si Elena. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Sa kabilang banda, tahimik namang nakaupo si Marco sa sala ng kanilang bahay. Hindi pa rin siya makatulog simula ng gabing paalisin niya si Elena. Halos hindi na rin siya kumakain. Napansin iyon ng kanyang ina. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin ang babaeng iyon? Hindi sumagot si Marco. Nakatitig lang siya sa isang maliit na pares ng medyas ng sanggol. Hindi pala lahat ng gamit ay naitapon niya. May isang pares na naiwan sa ilalim ng sofa. Marahan niya itong pinulot. Matagal niya itong tinitigan. Napabuntong hininga siya. Sa ospital, dumating ang doktor. Ngumiti ito kay Elena. Maayos na ang kalagayan niyong mag-ina. Napangiti rin si Elena. Ngunit agad ding nagtanong ang doktor. May susundo na ba sa inyo bukas? Natigilan si Elena. Unti-unti siyang napayuko. Mahina niyang isinagot. Wala po. Natahimik ang buong silid. Nagkatinginan si Mang Roberto at Aling Rosa. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang nagsalita si Aling Rosa. Dok, kami na po ang bahala sa kanila. Nagulat si Elena. Mabilis siyang tumingin sa mag-asawa. Hindi po, ayokong maging pabigat sa inyo. Ngumiti si Mang Roberto. Hindi ka pabigat. Dagdag naman ni Aling Rosa. Kung wala ka talagang mauuwian, sumama ka muna sa amin. Magpahinga ka hanggang makabawi ka. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Sa loob ng ilang araw, ngayon lang niya muling naramdaman na may mga taong handang umalalay sa kanya. Tuluyan ng pinayagan ng doktor na makalabas ng ospital sina Elena at ang kaniyang sanggol. Tahimik niyang inayos ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit ng kanyang anak. Paminsan-minsan ay napapangiti siya habang pinagmamasdan ang mahimbing nitong pagtulog. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay ang matinding pag-aalala. Paglabas niya ng silid, wala siyang alam kung saan siya pupunta. Napabuntong hininga si Ellen. Mahina niyang sinabi sa sarili, saan na kami magsisimula ng anak ko? Habang yakap ang sanggol, napabuntong hininga si Elena. Mahina niyang sinabi sa sarili, saan na kami magsisimula ng anak ko? Habang yakap ang sanggol, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng ospital. Hindi niya namalayang naghihintay pala sa labas sina Mang Roberto at Aling Rosa. Pagkakita sa kanya, agad na lumapit si Aling Rosa. Anak, handa ka na ba? Nagulat si Elena. Po, akala ko po umalis na kayo. Ngumiti si Mang Roberto. Paano ka naming iiwan? Nangako kaming hindi ka namin pababayaan. Napayuko si Elena. Nahihiya na po ako sa inyo. Simula nang makita ninyo ako, kayo na ang gumagastos para sa amin. Marahang hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang balikat. Hindi namin iniisip ang gastos. Ang iniisip namin ay kung paano kayo makakabangon.
Napaluha si Elena. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti lamang ang matandang babae. Kapag malakas ka na, saka mo na kami pasalamatan. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Elena. Nakatitig siya sa bintana. Unti-unti niyang nakikitang lumalayo ang ospital. Kasabay noon ang paglayo rin ng buhay na minsan niyang pinangarap. Napansin iyon ni Mang Roberto. Anak, napatingin si Elena. Pwede ba kaming magtanong? Mahina siyang tumango. May mga magulang ka pa ba? Napayuko si Elena. Pareho na po silang wala. Mga kapatid, wala rin po. Tahimik ang loob ng sasakyan. Muling nagtanong si Aling Rosa. At ang asawa mo? Napapikit si Elena. Hindi siya agad nakasagot. Makalipas ang ilang segundo, mahina niyang sinabi, sa gabing manganganak na po ako, pinalayas niya kami. Natahimik ang mag-asawa. Walang gustong magsalita. Si Mang Roberto ay mahigpit na lamang humawak sa manibela. Si Aling Rosa naman ay marahang hinaplos ang likod ni Elena. Anak, huwag mo nang pilitin ang sarili mong ikwento ang lahat. Darating din ang araw na gagaan ang dibdib mo. Tumango si Elena, ngunit patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Makalipas ang halos isang oras, pumasok ang sasakyan sa isang malaking bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sa kanyang harapan ay isang malawak na bahay na napapalibutan ng mga puno at makukulay na bulaklak. Hindi siya agad bumaba. Dito po ba kayo nakatira? Ngumiti si Mang Roberto. Oo. Napatingin muli si Elena sa bahay. Hindi po yata ako bagay dito. Natawa ng bagya si Aling Rosa. Hindi bahay ang sukatan ng pagkatao, anak. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Halika, ituring mong pansamantala itong tahanan mo. Pagpasok sa loob ng bahay, lalong namangha si Elena. Ngunit higit sa laki ng bahay, mas napansin niya ang mga larawan sa dingding. May isang litrato ng isang batang babae. Palaging kasama ni Mang Roberto at Aling Rosa. Napatingin siya rito. Anak niyo po ba siya? Biglang natahimik ang mag-asawa. Unti-unting nawala ang kanilang mga ngiti. Tumango si Mang Roberto. Oo. Mahina ang kanyang boses, pero matagal na siyang wala. Agad namang yumuko si Elena. Pasensya na po, hindi ko po alam. Ngumiti si Aling Rosa kahit namumuo ang luha sa kaniyang mga mata. Ayos lang. Hanggang ngayon, miss na miss pa rin namin siya. Tahimik na niyakap ni Elena ang kanyang anak. Hindi niya man alam ang pakiramdam ng mawala ng anak. Alam niya ang sakit na mawala ng pamilya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may mga taong tunay na nakakaunawa sa kanyang pinagdaraanan. Tahimik na bumukas ang malaking bakal na gate ng mansyon. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan ni Mang Roberto. Habang papalapit sila sa bahay, hindi mapigilan ni Elena ang mapatingin sa malawak na hardin. May mga namumulaklak na rosas sa magkabilang gilid ng daan. Sa gitna nito ay isang maliit na fountain. Napabuntong hininga siya. Hindi niya akalaing makakapasok siya sa isang tahanang tulad nito. Huminto ang sasakyan. Agad na bumaba si Mang Roberto upang buksan ang pinto. Maingat namang bumaba si Elena habang yakap ang kanyang sanggol. Hindi pa man siya tuluyang nakakatayo ay lumabas na ang ilang kasambahay. Magandang hapon po, sir, ma'am. Ngumiti si Aling Rosa. Ito si Elena at ang kanyang anak. Mula ngayon, pansamantala muna silang mananatili rito. Magalang na yumuko ang mga kasambahay, ngunit lalong nahiya si Elena. Mahina niyang sinabi, pasensya na po, naaabala ko pa kayo. Ngumiti ang isa sa mga kasambahay. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, ihahanda na po namin ang inyong silid. Lalong napayuko si Elena. Hindi siya sanay na may mga taong nag-aasikaso sa kanya. Pagpasok sa loob ng bahay, hindi niya maiwasang mamangha, ngunit hindi siya komportable.
Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Napansin iyon ni Aling Rosa. Anak, bakit parang hindi ka mapalagay? Napangiti si Elena. Nahihiya lang po talaga ako. Bakit? Pakiramdam ko po, sobra na ang naitulong ninyo sa amin. Marahang hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Hindi namin ginagawa ito dahil naaawa kami sa iyo. Napatingin si Elena. Ginagawa namin ito dahil naniniwala kaming may pagkakataong bumangon ng isang taong hindi sumusuko. Napaluha si Elena. Hindi niya alam kung kailan siya huling nakarinig ng mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Makalipas ang ilang oras, ipinakita ng kasambahay ang silid na pansamantalang titira nila. Hindi ito kasing laki ng pangunahing kwarto sa mansyon, ngunit malinis, maaliwalas, may maliit na kama para sa sanggol, may aparador, at may bintanang tanaw ang hardin. Maingat na inhiga ni Elena ang kanyang anak. Matagal niya itong pinagmasdan. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang maliit nitong pisngi. Anak, mahina niyang bulong. Wala man tayong sariling bahay ngayon, ipinapangako kong darating ang araw na magkakaroon tayo ng sarili nating tahanan. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asang unti-unti niyang nararamdaman. Kinagabihan, habang naghahapunan, tahimik lamang si Elena. Halos hindi siya makasubo. Napansin iyon ni Mang Roberto. Hindi ba masarap ang pagkain? Agad na umiling si Elena. Masarap po. Bakit parang hindi ka kumakain? Nag-aalangan siyang sumagot. Makalipas ang ilang sandali, nahihiya po ako. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nahihiya saan? Pakiramdam ko po, wala akong naitutulong. Puro na lang po ako pagtanggap. Ngumiti si Mang Roberto. Ilang araw ka palang nakalabas ng ospital. Hindi ka namin inaasahang magtrabaho agad. Ngunit umiling si Elena. Ayoko pong masanay na umaasa sa iba. Tahimik na napangiti si Aling Rosa. Kitang-kita niya ang sipag at dangal ni Elena. Hindi ito naghahanap ng madaling buhay. Naghahanap ito ng pagkakataong makabangon. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ni Elena ang kasambahay na magligpit ng mga pinggan. Nagulat ang kasambahay. Ma'am, kami na po rito. Ngunit ngumiti si Elena. Hayaan mo na. Sanay akong gumagawa ng gawaing bahay. Mula sa sala, tahimik siyang pinagmamasdan ni Mang Roberto at Aling Rosa. Mahina ang boses ni Aling Rosa. Roberto, mukhang hindi tayo nagkamali ng tinulungan. Tumango si Mang Roberto. Oo, hindi siya tamad. At higit sa lahat, marunong siyang lumaban para sa anak niya. Tahimik silang nagpatuloy sa pagmamasid habang si Elena ay masayang kinakarga ang kanyang sanggol at inaawitan ito bago matulog. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, naging payapa ang gabi ng mag-ina. Maagang nagising si Elena. Tahimik niyang inayos ang kumot ng kanyang sanggol bago marahang lumabas ng silid. Ayaw niyang makaabala kina Mang Roberto at Aling Rosa. Pagdating niya sa kusina, nadatna niya ang dalawang kasambahay na naghahanda ng almusal. Naku, Ma'am Elena, bakit po kayo bumangon agad? Tanong ng isa. Ngumiti si Elena. Hayaan ninyo, tutulungan ko kayo. Agad namang umiling ang isa pang kasambahay. Baka pagalitan kami ni na Sir kapag nakita kayong nagtatrabaho. Napangiti si Elena. Hindi naman ito trabaho. Gusto ko lang na kahit papaano may maitulong ako. Kinuha niya ang mga gulay at nagsimulang maghiwa. Maya-maya ay pumasok si Aling Rosa. Nagulat ito nang makita si Elena. Anak, bakit wala ka sa silid? Dapat nagpapahinga ka pa. Ibinalik ni Elena ang kutsilyo sa mesa. Pasensya na po. Nahihiya po ako kasi wala akong ginagawa. Lumapit si Aling Rosa at marahang hinawakan ang kanyang balikat.
Hindi ka namin dinala rito para maging katulong. Mahina ang ngiti ni Elena. Alam ko po, pero hindi rin po tama na nakikitara na nga kami, wala pa akong maitulong. Tahimik na pinagmasdan siya ni Aling Rosa. Lalo niyang nakitang hindi sanay si Elena na tumanggap lang ng tulong. Habang nag-aalmusal, napansin ni Mang Roberto na tahimik si Elena. May iniisip ka ba? Nag-alangan muna siyang sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, Sir, pwede po ba akong maghanap ng trabaho kapag medyo lumakas na ako? Natigilan ang mag-asawa. Kakapanganak mo pa lang. Tumango si Elena. Alam ko po, pero gusto ko pong pag-ipunan ng kinabukasan ng anak ko. Ayokong umasa habang buhay sa inyo. Ngumiti si Mang Roberto. Magandang ugali yan, pero huwag mong madaliin. Ang unang trabaho mo ngayon ay alagaan ang sarili mo at ang anak mo. Napayuko si Elena. Opo. Pagkatapos ng almusal, may dumating na sasakyan sa mansyon. Bumaba ang matagal ng katiwala ng pamilya, si Alfredo. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho para kina Mang Roberto. Pagpasok niya sa sala, napansin niyang may babaeng may kargang sanggol. Napakunot ang kanyang noo. Pag-alis ni Elena upang ihatid ang sanggol sa silid, mahina siyang nagsalita. Sir, sino po ang babaeng yon? Ipinaliwanag ni Mang Roberto ang nangyari. Tahimik na nakinig si Alfredo, ngunit hindi mawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, patawad po, pero kilala niyo ba talaga siya? Tumango si Mang Roberto. Hindi pa. Iyon po ang ikinababahala ko. Mababait kayo ni ma'am. Baka may ibang taong samantalahin ng kabaitan ninyo. Hindi nagalit si Mang Roberto. Nauunawaan niyang tapat lang ang kanyang katiwala. Salamat sa pag-aalala, Alfredo. Pero minsan, kailangan ding bigyan ng pagkakataon ng isang taong nawala ng pag-asa. Tahimik na tumango si Alfredo, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Kinahapunan, habang pinapaarawan ni Elena ang kanyang sanggol sa hardin, hindi niya napansing pinagmamasdan siya ni Alfredo mula sa malayo. Nakita niyang maingat nitong kinakausap ang sanggol, mahina itong umaawit. Pagkatapos ay marahan itong inayos ang maliit na kumot upang hindi ito mainitan. Pagkatapos ay marahan itong inayos ang maliit na kumot upang hindi ito mainitan. Lumapit ang isang kasambahay. Kuya Alfredo, mabait po si Ma'am Elena, di ba? Hindi agad sumagot si Alfredo. Patuloy lang siyang nakatingin. Hindi ko pa alam. Pero sana, tama ang desisyon ni na Sir. Hindi narinig ni Elena ang usapan. Patuloy lang niyang kinakantahan ang kanyang anak habang dahan-dahang umiihip ang hangin sa hardin. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon, may isang taong nagsimulang magduda sa kanyang pagdating. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti nang lumalakas si Elena. Lumalaki na rin ang kanyang sanggol. Halos araw-araw ay makikita siyang nagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo at accounting na ibinibigay ni Mang Roberto. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang tatlo, marahang nagsalita si Elena. Sir, Ma'am, may hihilingin po sana ako. Napatingin si Mang Roberto at Aling Rosa. Ano yon anak? Huminga muna ng malalim si Elena. Gusto ko na pong magtrabaho. Natigilan ang mag-asawa. Sigurado ka na? Tanong ni Aling Rosa. Tumango si Elena. Opo, malaki na ang naitulong ninyo sa amin. Ayoko pong isipin ng anak ko na lumaki siyang umaasa lang sa kabutihan ng ibang tao. Napangiti si Mang Roberto. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mga mata ni Elena. Kung ganoon, sandali siyang tumigil. Sa kumpanya ka magsisimula. Nagulat si Elena. Ako po? Oo, pero hindi bilang executive. Magsisimula ka sa pinakababa tulad ng lahat ng empleyado. Agad na tumango si Elena. Mas gusto ko po yun. Gusto kong patunayan na kaya kong umangat sa sarili kong pagsisikap. Kinabukasan, unang araw ni Elena sa kumpanya. Simple lamang ang kanyang suot. Tahimik siyang pumasok sa opisina. Pinakilala siya ni Mang Roberto bilang bagong empleyado.
Hindi niya sinabi na nakatira ito sa kanilang bahay. Ayaw niyang isipin ng iba na may espesyal siyang pribilehiyo. Sa unang linggo, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Siya ang unang dumarating, siya rin ang huling umuuwi. Kapag may natitirang trabaho, hindi siya nagrereklamo. Unti-unti siyang napansin ng mga kasamahan. Masipag pala si Elena. Hindi siya umaasa sa pangalan ni Sir Roberto. Maging ang dati niyang pinagdududahang katiwala ni si Alfredo ay unti-unting nagbago ang tingin sa kanya. Isang hapon, lumapit ito kay Elena. Ma'am Elena, napatingin siya. May mali po ba sa ginawa ko? Ngumiti si Alfredo. Wala. Gusto ko lang humingi ng tawad. Nagulat si Elena. Noong una, nagduda ako sa inyo. Akala ko sasamantalahin ninyo ang kabaitan ni na Sir at Ma'am. Napangiti si Elena. Naiintindihan ko po kayo. Kung ako rin ang nasa kalagayan ninyo, baka ganoon din ang maiisip ko. Mas lalo pang humanga si Alfredo. Doon niya napatunayang hindi siya nagkamali sa paggalang kay Elena. Lumipas ang mga taon, patuloy na lumago ang kumpanya. Kasabay nito, unti-unti ring umangat ang posisyon ni Elena, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang sipag, katapatan at husay sa trabaho. Ang sanggol na minsang iniligtas sa gitna ng malakas na ulan, lumaki ring malusog at masayahin. At dumating ang araw na walang sino man ang makapagsasabing ang babaeng minsang pinalayas habang manganganak ay hindi kayang bumangon. Makalipas ang 18 taon, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa harap ng St. Victoria International University. Isa ito sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa bansa. Pagbukas ng pinto, lumabas ang isang matangkad at gwapong binata. Suot niya ang uniforme ng universidad. Bitbit ang kanyang mga libro. Ngumiti siya sa driver. Salamat po, Mang Tony. Good luck sa presentation mo, Sir Nathan. Tumango ang binata. Sana po. Habang naglalakad papasok ng campus, halos lahat ng estudyante ay bumabati sa kanya. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil kilala siyang masipag, magalang at laging nangunguna sa klase. Samantala, sa punong tanggapan ng Roberto Holdings Corporation, abala ang mga empleyado. May isang mahalagang business meeting. Tahimik na pumasok si Elena sa conference room. Hindi na siya ang dating babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Ngayon, isa na siyang respetadong executive ng kumpanya. Pagpasok niya, tumayo ang lahat. Good morning, Ma'am Elena. Ngumiti siya. Good morning. Simulan na natin ang meeting. Mahigit 1 oras silang nagtalakay ng mga bagong proyekto. Nang matapos ang meeting, lumapit si Mang Roberto. Maganda naging presentation mo. Napangiti si Elena. Marami pa rin po akong natututuhan sa inyo. Mahinang natawa si Mang Roberto. Hindi na. Ikaw na ang nagtuturo sa amin ng mga bagong ideya. Napangiti si Aling Rosa. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagmamalaki. Hindi man nila kadugo si Elena, itinuturing na nila itong tunay na anak. Kinahapunan, naghintay si Elena sa harap ng universidad. Ilang sandali pa, lumabas si Nathan. Agad itong lumapit at niyakap ang kanyang ina. Ma, tapos na ang presentation namin. Kamusta? Napangiti si Nathan. Highest grade ulit. Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Alam kong kaya mo. Napansin ni Nathan ang luha sa kanyang ina. Ma, umiiyak ka na naman. Mahina siyang natawa. Masaya lang ako. Hindi alam ni Nathan sa bawat tagumpay nito, naaalala ni Elena ang gabing halos pareho silang mawala. Habang pauwi ang mag-ina sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lalaking nakasuot ng kupas na uniforme ang abalang naglilipat ng mabibigat na kahon sa isang maliit na bodega. Halos hindi na ito makapagpahinga. Paulit-ulit itong inuubo. Marco, bilisan mo, sigaw ng kanyang supervisor. Darating na ang delivery truck. Agad siyang tumango. Opo. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Wala na ang mamahaling kotse. Wala na ang malaking bahay. Wala na ang negosyong ipinagmamalaki noon. Ang natitira na lamang
ay ang pag-asang makauwi na may pambili ng gamot para sa kanyang matandang ina. Hindi niya alam sa kabilang panig ng lungsod, masaya at maayos na buhay ang babaeng minsan niyang pinalayas. Lumipas ang ilang araw. Maagang dumating si Nathan sa St. Victoria International University. May thesis defense silang paghahandaan. Habang naglalakad siya sa loob ng campus, napansin niyang may isang lalaking hirap na hirap magtulak ng kariton na puno ng mga kahon. Halos matumba na ito sa bigat. Bigla niyang ibinaba ang kanyang bag at mabilis na lumapit. "Tay, ako na po ang tutulong." Nagulat ang matandang lalaki. "Huwag na iho, baka mahuli ka sa klase." Ngumiti si Nathan. "May oras pa po." Magkasama nilang itinulak ang kariton hanggang sa storage room. Pagdating doon, hingal na hingal ang matanda. "Maraming salamat. Ano pong pangalan ninyo?" "Marco." Inabot ni Nathan ang isang bote ng tubig na dala niya. "Uminom muna po kayo." Nagulat si Marco. Matagal na siyang nagtatrabaho sa universidad, pero ngayon lang may estudyanteng tumulong sa kanya. Habang umiinom ng tubig, napatingin si Marco kay Nathan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pakiramdam niya ay may kakaibang pamilyar sa binata. Magalang, mahinahon at may mga matang tila may kwento. "Anong kurso mo?" "Business management po." Bahagyang napangiti si Marco. "Maganda yan. Sana balang araw, maging matagumpay kang negosyante." Ngumiti si Nathan. "Hindi po para yumaman lang. Gusto kong ipagpatuloy ang itinayo ng pamilya namin at makatulong sa mas maraming tao." Napayuko si Marco. Bigla niyang naalala ang panahong may sarili rin siyang negosyo. Kung hindi lang siya gumawa ng maling desisyon, marahil iba ang buhay niya ngayon. Pagsapit ng tanghali, nasa cafeteria si Nathan. Napansin niyang si Marco ay nakaupo lamang sa isang sulok. Isang pirasong tinapay at tubig lang ang tanghalian nito. Lumapit siya. Tay Marco, kumain na po kayo?" Napangiti ang matanda. "Ayos lang ako." Hindi na nagsalita si Nathan. Tahimik niyang inilapag ang sarili niyang pagkain sa harap ni Marco. "Sobra po ito para sa akin." Umiling ang matanda. "Hindi maaari." Ngunit ngumiti si Nathan. "Kapag hindi ninyo tinanggap, hindi rin ako kakain." Napatawa si Marco sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Tinanggap niya ang pagkain habang kumakain. Lihim siyang napaduha. Matagal na panahon na rin mula nang may nagmalasakit sa kanya ng ganoon. Kinagabihan, pag-uwi ni Nathan, nadatna niya si Elena na naghahanda ng hapunan. Masaya niyang ikinuwento ang nangyari. "Ma, may nakilala akong utility worker sa school." Ngumiti si Elena. "Mabait ba siya?" "Opo, tahimik lang siya pero parang napakarami na niyang pinagdaanan." Tahimik na nakinig si Elena. "Naawa nga po ako. Halatang may sakit na siya pero nagtatrabaho pa rin." Sandaling natahimik si Elena. "Ano ang pangalan niya?" Habang nagsasandok ng kanin si Nathan, kaswal niyang sinagot. "Marco po." Biglang natigilan si Elena. Unti-unting nanginig ang kamay niyang may hawak na sandok. Hindi niya namalayang nahulog ito sa sahig. Napatingin si Nathan. "Ma, okay ka lang?" Hindi agad nakasagot si Elena. Nanatili siyang nakatitig sa malayo. Isang pangalang pilit niyang kinalimutan sa loob ng 18 taon. Ang muli niyang narinig mula sa sariling anak. Pagkatapos marinig ang pangalang Marco, hindi na mapakali si Elena buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang anak. "Ma, may utility worker po sa school. Marco ang pangalan." Napapikit siya. Napakaraming Marco sa mundo, pero bakit parang sinasabi ng puso niya na siya yon? Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, ngunit hindi siya makapag-concentrate. Napansin iyon ni Aling Rosa. "Anak, may problema ba?" Sandaling natahimik si Elena. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang narinig mula kay Nathan. Hindi agad nagsalita sina mga Roberto at Aling Rosa.
Alam nilang darating din ang araw na haharapin ni Elena ang nakaraan. Gusto mo ba siyang makita? Tanong ni Mang Roberto. Huminga ng malalim si Elena. Hindi ko po alam, pero gusto kong malaman kung siya nga ba iyon. Pagsapit ng hapon, nagpaalam si Elena na susunduin si Nathan sa universidad. Pagdating niya, hindi muna siya bumaba ng sasakyan. Tahimik lang siyang nagmamasid sa paligid. Ilang minuto ang lumipas, bigla niyang nakita ang isang lalaking nagtutulak ng kariton, kupas ang uniforme, halatang pagod. Bahagyang nakayuko habang naglalakad. Hindi nga niya kailangang lumapit. Kahit malayo, nakilala niya agad ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama habang buhay, si Marco. Nanlabo ang kanyang paningin. Hindi niya akalaing darating ang araw na muli niya itong makikita. Ngunit ibang-iba na ang hitsura nito. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang mamahaling damit. Wala na ang sasakyang ipinagmamalaki noon. Tahimik lang itong nagtatrabaho. Habang nakatingin si Elena, may estudyanteng tumakbo papunta kay Marco, si Nathan. Hindi alam ni Elena ang pag-uusap ng dalawa, ngunit nakita niyang inabutan ng kanyang anak ng isang bote ng malamig na tubig ang matanda. Ngumiti si Marco, isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. Napaluha si Elena, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kakaibang sakit na makita ang ama ng kanyang anak sa ganoong kalagayan. Makalipas ang ilang minuto, "Ma, nasa parking na po ako." Mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Lumabas siya ng sasakyan na parang walang nangyari. Lumapit si Nathan. "Ma, ang aga mo yata ngayon." Ngumiti si Elena. "Namiss lang kita." Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, lumingon si Marco. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit mabilis ding umiwas si Elena. Hindi niya alam, hindi rin siya nakilala ni Marco. Masyadong mabilis ang lahat at 18 taon na ang lumipas. Tahimik na umalis ang sasakyan. Habang si Marco ay nanatiling nakatingin sa papalayong kotse, may kung anong pamilyar siyang naramdaman, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Lumipas ang isang linggo. Hindi pa rin mawala sa isip ni Elena ang nakita niya sa universidad. Tahimik na nagtatrabaho si Marco. Walang reklamo, walang yabang. Ibang-iba sa lalaking minsang nagpalaya sa kanya. Habang nasa opisina, napansin ni Aling Rosa na malalim ang iniisip niya. "Pupunta ka na naman ba sa university?" Tumango si Elena. "Opo, hindi para guluhin ang buhay niya. Gusto ko lang malaman kung kumusta na talaga siya." Ngumiti si Mang Roberto. "Minsan, kailangan nating harapin ang nakaraan para tuluyan na tayong makalaya." Tahimik na tumango si Elena. Kinahapunan, natapos ang klase ni Nathan. Ngunit sinabi nitong may meeting pa ang kanilang grupo. "Ma, 1 oras pa po bago ako matapos." "Sige, hintayin na lang kita." Habang naglalakad sa campus, napansin ni Elena si Marco na mag-isang nakaupo sa isang lumang bangko. May baon itong maliit na lalagyan ng kanin at isang pirasong tuyo. Tahimik itong kumakain. Huminga ng malalim si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Marco ang mga yabag. Pag-angat niya ng tingin, parang tumigil ang mundo. Hindi siya agad nakapagsalita. "Elena!" Mahina itong tumayo. Halatang nanginginig ang mga kamay. Tahimik lang na tumango si Elena. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Marco ang unang nagsalita. "Ikaw nga, akala ko." Hindi niya natuloy ang sasabihin. Napayuko siya. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Elena. Samantalang si Elena, hindi nagalit ang nararamdaman, kundi awa. Hindi niya akalaing darating ang araw na maaawa siya sa taong minsang sumira sa buhay niya. "Kumusta ka?" Mahinang tanong ni Elena. Napangiti si Marco, pero puno ng lungkot ang ngiting iyon. "Buhay pa naman, ikaw. Mukhang napakaganda na ng buhay mo." Umiling si Elena.
Hindi naging madali. Maraming taon din akong lumaban. Tumango si Marco. Alam ko, at wala akong karapatang humingi ng tawad. Natahimik siyang muli. Marahang nagsalita si Marco. Araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Hindi ko na mababawi ang gabing pinalayas kita. Unti-unting namuo ang luha sa kanya mga mata. Kung pwede lang ibalik ang panahon, hindi na niya naituloy ang sasabihin. Huminga ng malalim si Elena. May asawa ka na ba? Mapait na napangiti si Marco. Iniwan na niya ako. Noong nawala ang negosyo, nawala na rin siya. Tahimik na nakinig si Elena. At ang mama mo? Napayuko si Marco. May sakit na. Ako na lang nag-aalaga sa kanya. Hindi nagsalita si Elena. Naalala niya ang lahat ng sakit na dinanas niya noon. Pero nang makita niya ang kalagayan ni Marco, parang matagal nang hinatulan ng buhay ang dating asawa niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena. Si Nathan ang tumatawag. Ma, tapos na po kami. Papunta na ako. Pagkababa ng tawag, tumingin siya kay Marco. Kailangan ko nang umalis. Tumango si Marco. Salamat. Nagtaka si Elena. Sa ano? Mahinang umiti si Marco. Sa paglapit mo, akala ko wala na akong pagkakataong makita ka kahit kailan. Tumalikod si Elena. Naglakad siya palayo. Habang si Marco ay nananatiling nakatayo. Hindi niya alam, ang binatang susunduin ni Elena sa araw na yon ay ang sariling anak na minsan niyang itinakwil nang hindi niya man lang nasilayan. Tahimik na naglalakad si Marco palabas ng universidad. Hindi niya namalayang mabigat na pala ang bawat hakbang niya. Sa loob ng 18 taon, ngayon lang niya muling nakausap si Elena, ang babaeng minsan niyang pinalaya sa gabing manganganak na ito. Pagdating niya sa maliit nilang inuupahang bahay, naabutan niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Napansin agad ng matanda ang namumugto niyang mga mata. Anak, anong nangyari? Tahimik na umupo si Marco. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, Ma, nakausap ko si Elena. Biglang natigilan ng matanda. Kamusta siya? Napangiti si Marco, ngunit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Masaya na ang buhay niya. Maganda ang trabaho niya at napalaki niya ng mabuti ang anak namin. Napayuko ang kanyang ina. Unti-unti itong napaluha. Anak, patawarin mo ako. Kung hindi sana kita pinilit na pakasalan si Andrea. Napapikit si Marco. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring sumira sa kanilang pamilya. Ito ay makalipas ang ilang buwan matapos niyang palayasin si Elena. Hindi pa rin siya makalimot. Tahimik lang siyang pumapasok sa opisina. Lagi namang naroon si Andrea. Kapag hindi siya kumakain, si Andrea ang nagdadala ng pagkain. Si Andrea ang umaaliw at inisip niya na si Andrea lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit hindi niya alam may lihim na plano ang babae. Isang gabi, lumapit si Andrea sa ina ni Marco. May dala itong isang sobre. Tita, ayoko sanang sabihin ito. Pero sa tingin ko, kailangan ninyo itong makita. Dahan-dahan niyang inilabas ang ilang litrato. Nanlaki ang mata ng matanda. Sa mga larawan, makikitang may lalaking humahawak sa braso ni Elena. Sa ibang anggulo, parang magkayakap pa ang dalawa. Galit na galit ang ina ni Marco. Alam ko na. Kaya pala, kunwari nag-aalangan si Andrea. Baka mali lang po ang iniisip natin. Ngunit ang totoo, si Andrea mismo ang kumuha ng mga litratong iyon. Hindi niya isinama ang totoong nangyari. Hindi niya ipinakitang nagpupimiglas si Elena para kumala sa lalaking humarang sa kanya. Pinili lamang niya ang mga larawang magmumukhang may relasyon ng dalawa. Nang gabing iyon, ipinakita ng ina ni Marco ang mga larawan sa kanyang anak. Nasaktan si Marco. Sa sobrang galit at selos, hindi na niya hinanap ang katotohanan. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ni Elena. Pinaniwalaan niya ang mga litratong hawak niya. Makalipas ang 1 taon, ikinasal siya kay Andrea. Masayang-masaya ang kanyang ina. Akala nila si Andrea ang babaeng magdadala ng ligaya sa kanilang pamilya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari.
Sa unang mga taon, maayos ang negosyo. Ngunit sunod-sunod na hinikayat ni Andrea si Marco na mag-invest sa iba-ibang negosyo. Lahat ay nangakong lalaki ang kita, lahat ay nalugi. Unti-unting naibenta ang kanilang mga sasakyan, nasangla ang bahay, naibenta pati ang mga lupang naiwan sa kanyang ama. Hanggang sa isang araw, pag-uwi ni Marco, tahimik ang bahay, wala na si Andrea. May iniwan lamang itong isang liham. Pagod na akong mabuhay sa kahirapan. Huwag mo na akong hanapin. Mula noon, hindi na siya nagpakita. Dahil sa matinding problema, nagkasakit ang kanyang ina. Napilitan silang lumipat sa maliit na inuupahang bahay upang mabuhay. Tinanggap ni Marco ang kahit anong trabaho hanggang sa naging utility worker nga siya sa universidad. Tahimik ang mag-ina. Pareho silang lumuluha. Mahina ang boses ng kanyang ina. Anak, ngayon ko lang naunawaan. Ang babaeng itinaboy natin, siya pala ang totoong nagmamahal sa'yo. Napayo ko si Marco. Kasalanan ko rin, ma. Kung kinausap ko lang si Elena noon, kung hindi agad ako naniwala, hindi sana nasira ang pamilya natin. Tahimik siyang tumingin sa bintana. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinagsisihan ang pagkawala ng kanilang yaman. Ang pinakamasakit para sa kanya ay ang gabing itinaboy niya ang sariling asawa at ang anak na hindi man lang niya nasilayan. Mula nang muli silang magkita ni Elena, hindi na mapakali si Marco. Ngunit pinili niyang huwag nang guluhin ang buhay nito. Alam niyang wala na siyang karapatang bumalik sa nakaraan, kaya ibinuhos na lamang niya ang sarili sa trabaho. Isang umaga, maaga na namang dumating si Nathan sa universidad. Habang naglalakad siya sa campus, nakita niyang nag-iisang nagbubuhat ng mabibigat na kahon si Marco. Mabilis siyang lumapit. Tatay Marco, ako na po rito. Ngumiti si Marco. Huwag na iho, mabigat ito. Ngunit hindi nagpumilit si Nathan. Kinuha niya ang kalahati ng mga kahon. Magkasama silang naglakad. Habang naglalakad, napansin ni Marco ang kabaitan ng binata. Masipag, magalang, at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Napabuntong hininga siya. Napakaswerte ng magiging ama mo. Napangiti si Nathan. Mabait po ang mama ko. Siya lang ang nagpalaki sa akin. Natahimik si Marco. Hindi niya alam kung bakit parang may kumurot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng klase, hinanap muli ni Nathan si Marco. May dala itong isang paper bag. Tatay Marco, dinalhan po kita ng pagkain. Nagulat ang matanda. Hindi na sana iho. Ngumiti si Nathan. Lagi na lang po kayong tinapay ang tanghalian. Hindi na nakapagsalita si Marco. Unti-unti siyang napaluha. Kinagabihan, umuwi si Nathan. Habang naghahapunan sila ni Elena, masaya niyang ikinuwento ang nangyari. Ma, alam mo ba, si Tatay Marco. Biglang natigilan si Elena. Tahimik siyang nakinig. Napakabait niya. Nakakaawa nga po siya. Pakiramdam ko mabuti siyang tao. Parang may mabigat lang siyang pinagdadaanan. Napayo ko si Elena. Hindi niya masabi ang totoo. Kinabukasan, tahimik na pumunta ang ina ni Marco sa Roberto Holdings. Hindi siya pumasok. Hanggang labi lamang siya. Nakita niya si Elena na pababa ng elevator. Kasama nito si Nathan. Masaya silang nagtatawanan. Napaluha ang matanda. Mahina niyang sinabi, "Apo ko pala." Hindi niya namalayang nanghina ang kanyang katawan. Bigla siyang natumba. Mabilis na tumakbo si Nathan. "Lola, ayos lang po kayo?" Tinulungan niya itong makatayo. Hindi niya alam ang matandang inalalayan niya ang siyang minsang nagtulak sa kanyang ina palabas ng bahay sa gabing isisilang pa lamang siya. Samantala, napatakip ng bibig si Elena. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o mananatiling tahimik. Matapos mawala ng malay ang ina ni Marco, mabilis siyang isinugod sa ospital. Kasama sina Marco, Elena, Nathan, Mang Roberto at Aling Rosa. Tahimik ang lahat, walang nagsasalita. Tanging tunog ng monitor sa loob ng silid ang maririnig.
Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng matanda. Pagkakita niya kay Elena, bigla siyang napaiyak. "Elena, patawarin mo ako." Pilit siyang bumangon, ngunit agad siyang inalalaya ni Marco. "Ma, huwag ka nang magsalita." Umiling ang matanda. "Hindi. Kapag hindi ko sinabi ang lahat ngayon, baka hindi ko na masabi kailanman." Napatingin si Nathan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang paghingi ng tawad ng matanda sa kaniyang ina. Mahina siyang nagtanong, "Mama, ano pa ang nangyayari?" Huminga ng malalim si Elena. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna ang matanda. "Nathan, may malaking kasalanan kami sa inyong mag-ina." Tahimik na yumuko si Marco. Hindi siya makatingin sa anak. Patuloy ang matanda. "Nagkamali kami sa paghusga. Naniwala kami sa maling akala. At gumawa kami ng desisyong habang buhay naming pagsisisihan." Napaluha si Nathan. Hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan, ngunit ramdam niyang napakalalim ng sakit na dinadala ng lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kamay ng kaniyang anak. Mahina siyang ngumiti. "Anak, noong bata ka pa, maraming beses mong tinanong kung nasaan ang ama mo, at lagi kong sinasabi na nagkaroon lang kami ng malaking problema at kinailangan naming magkahiwalay." Tumango si Nathan. Naalala niya ang lahat. Hindi kailanman nagsalita ng masama ang kanyang ina. Hindi nito itinuro na kamuhian ang kanyang ama. Nagpatuloy si Elena. "Hindi ko sinabi sa iyo ang buong nangyari. Hindi dahil gusto kitang lokohin, kundi dahil ayokong lumaki kang may galit sa puso." Unti-unting tumulo ang luha ni Marco. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang kabutihan ng babaeng minsan niyang itinaboy. Mahina siyang nagsalita. "Elena, hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran mo. Pero salamat dahil hindi mo ako siniraan sa sarili kong anak." Umiling si Elena. Hindi iyon makakatulong sa kanya. Ang galit ay hindi magandang pamana sa isang anak. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Elena kay Nathan. Huminga siya ng malalim. "Anak, may isa ka pang dapat malaman." Napatingin si Nathan sa kanyang ina. "Ang taong matagal mo nang tinatawag na Tatay Marco." Sandaling natigilan si Elena. "Siya ang tunay mong ama." Parang tumigil ang oras. Napatitig si Nathan kay Marco. Naalala niya ang lahat. Ang unang araw na tinulungan siya nito, ang mga payo, ang mga simpleng kwentuhan, ang mga tanghaliang pinagsaluhan nila. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Tahimik siyang lumapit kay Marco. Hindi agad nagsalita ang dalawa. Maya-maya, mahina niyang sinabi, "Kaya pala, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang malapit agad ang loob ko sa inyo." Napayuko si Marco. Hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. "Anak, hindi ko hinihiling na burahin mo ang nakaraan. Hindi ko rin hinihiling na patawarin mo agad ako. Isang pagkakataon lang. Isang pagkakataong maitama ang natitirang bahagi ng buhay ko bilang ama mo." Tahimik na nakinig si Nathan. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. May luha pa rin sa kaniyang mga mata. "Tatay Marco, hindi ko na kailangang malaman ang bawat detalye ng nakaraan. Sapat nang makita kong nagsisisi kayo. At sapat nang malaman kong kahit nagkamali kayo, hindi ninyo ako tinalikuran ngayon." Lumapit siya at sa unang pagkakataon, mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Napahugulgol si Marco. Mahigpit din niyang niyakap ang anak na 18 taon niyang hindi nakasama. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Elena. May luha sa kaniyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na iyon luha ng sakit, kundi luha ng kapayapaan. Makalipas ang 6 na buwan, patuloy pa rin nagtatrabaho si Marco. Simple pa rin ang kanyang buhay, ngunit hindi na siya nag-iisa. Tuwing linggo, magkasama silang nagsisimba ni Nathan. Paminsan-minsan, sabay silang kumakain.
nagkukwentuhan, unti-unti nilang binubuo ang mga panahong nawala sa kanila. Samantala, patuloy na pinamunuan ni Elena ang kumpanya. Hindi na siya muling nag-asawa, hindi dahil wala nang nagmahal sa kanya, kundi dahil natagpuan na niya ang tunay na kaligayahan sa pagpapalaki sa kanyang anak at sa buhay na sama-sama nilang binuo. Isang hapon, nagkita muli sina Elena at Marco sa hardin ng kumpanya. Ngumiti si Marco. "Maraming salamat, Elena. Hindi dahil pinatawad mo ako, kundi dahil pinalaki mong mabuting tao ang anak natin." Ngumiti rin si Elena. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago, pero ang bukas nasa atin pa rin. Tumango si Marco. Alam niyang hindi na sila muling magiging mag-asawa at tinanggap niya iyon dahil ang pinakamahalagang biyayang natanggap niya ay ang pagkakataong makilala at mahalin ang kanyang anak. Habang naglalakad pa uwi, hinawakan ni Nathan ang kamay ng kanyang ina. Pagkatapos, ngumiti siya kay Marco. "Tara na tay." Isang simpleng salita, ngunit sapat iyon upang punuin ng saya ang pusong matagal nang nagsisisi. Sa araw na yon, walang naibalik na nakaraan, ngunit nabuo ang isang pamilyang marunong nang magpatawad. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang i-like, share and subscribe para sa susunod na video. Maraming salamat!